June 8, 2026, Dipakulaw, Aurora, dalawang players ng Ateneo Blue Eagles ang nasawi sa isang team building activity na nauwi sa trahedya, sila si Rene Clert Bader-Bonia, 19 years old, at si Divine Adelaide, 21 years old, pareho silang nalunod. Ayon sa statement ng Ateneo de Manila University, nangyari ang insidente habang nasa gitna sila ng team building activity ng men's basketball team, ang layunin daw ay para sa teamwork skills, pero naging bangungot para sa buong team. Lumabas ang video ng nanay ni Rene na si Rovelyn Bader-Bonia, umiiyak siya sa interview at paulit-ulit na nagtatanong, akala niya ordinary training lang daw, hindi niya maintindihan kung bakit dinala sa water-based bootcamp ang anak niya na hindi naman marunong lumangoy. Maraming nakakita ng video na ito sa Facebook at GMA News at News 5. Sa social media, ang daming galit, may mga post na nagsasabing parang Navy SEAL training daw sa beach ang ginawa, panahon pa ng habagat, malakas ang alon at riptides, may mga aligasyon na pinagsuot pa ng ankle weights ang mga players. Ngayon, ang coach na nag-organize ng bootcamp ang tinuturo ng mga netizen, hinihingi nila na imbestigahan at panagutin kung sino man ang may kasalanan. Hanggang ngayon, nagluluksa ang Ateneo community, dalawang young athletes, parehong may pangarap sa basketball, biglang nawala. Yung tanong ng nanay ni Rene, yun din ang tanong ng marami ngayon, bakit kailangang mangyari ito sa isang team building lang? Sa team Oo. na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago, tapos yun po gigisingin po kami, para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng First players batch po. that underwent the bootcamp. Opo, na wala po kaming Oo. kaalam-alam, nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball, kinuha po lahat ng cellphone namin, tapos po 1 week po kaming magkakasama lang, tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin Minsan, bigla pong may alarm na 3 a.m., tapos po magla-lunges kami sa buhangin, tapos lalangoy din po kami. Oo. Kasi syempre, iba nyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. So Oo nga. hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, meron po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-aksidente ng Baka player. malunod. Oo, tama. Opo. Siya na yung sumave. Opo, siya na po, sigaw na rin na sigaw. Pero doon po na kung pa. Midnight paints my ceiling black. Your side of the bed still vacant. I trace your name on the window glass, like maybe the wind could take it. The city's quiet, but my mind's loud, echoing all the words we never said out. Kung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nakausapin kami nila. Ang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi pag kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige na, easy. Mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Tapos, yun nga. Wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila.
Kasi kung alam ko lang na may feeling sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, inaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Basta, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala man na silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nauhuha na namin sa dagat. Tapos, dadalhin na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos, biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na kulinarya yung official na trabahante sa kulinarya lang tinanong ng tita niya nga, sino bang kasama nyo? Siya, kami lang, walang staff ba sa atin wala talaga. Tapos wala silang sa akin, yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero, wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako nang iyak. At nung narinig niya yung salita ko, parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila. Kaya malaking tanong ko talaga, bakit? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue? Ba't nila pinapalangoy na